Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda po ninyo kajismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang atin pong mainit at chika ay tungkol dito sa kaganapan sa Showtime na kung saan ay for sure ikakikilig nyo. Grabe! Buena manong buena mano, may banat agad eh. Meron po agad bunot para kay Kimi. Anyway, ayon at saan po ba nahuhuli ang mga isda? Tanong ko sa inyo, hindi ba sa sariling bibig na kung saan itong si Kim Chiu diretsahang inamin na siya ay taken na. So, mamaya pag-uusapan natin yan at tatalakayin. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, paki-click ng subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika tungkol sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And para sa gabing ito, nais ko pong simulan ang ating update dito sa binasa nating love story ng Kim Pao na mala Wattpad. So, sino dito ang mga kinilig at na-realize na sobrang ganda pala ng story ni Kim and Paolo mula't simula. Grabe nakakakilig, sabi ko nga, mala Wattpad talaga. And kung akong tatanungin, patok po ito sa mala Korean drama na datingan kung kaya po nilang gumawa ng mala-Korean na series or gawin nilang movie, teleserye, panigurado magiging patok siya as in. Napakaganda kasi ng pagkakasalaysay guys nung kwento ng Kim Pao, lalo na po sa part ni Paolo Avellino. Biruin niyo yun guys, kahit si Paolo meron pong natatanging pagtingin talaga kay Kim. Hindi siya gumawa ng paraan, hindi po siya gumamit ng maling paraan para sulutin si Kim Chiu. Ginagalang niya yung feelings ni Kimi. And of course, yung partner ni Kim Chiu. Kasi merong iba guys na may lihim na galit, ganto ganere ganyan. Pero si Paolo, gentleman talaga siya. Wala siyang hinangad na masama habang nagiintay kay Kim Chiu. Ganon. And alam niyo, nakakatuwa rin sa kwento, happy ending talaga ang Kim Pao. So na sana guys, mapansin iyon ng sino man pong mga writers sa ABS-CBN, then gawin nilang serye o di kaya movie. Pag movie, panigurado blockbuster yan, maku-curious din ang mga tao, ang mga netizens mismo, hindi lang ang mga fans ng Kim Pao, pati mga casual viewers, moviegoers, ay maku-curious. Yun nga lang, kahit siguro magandahan po ang mga writers, producers, nakadepende pa rin kay Kim and Paolo. Nakadepende pa rin sa kanilang dalawa kung papayagan nila na ikuwento yung love story nilang dalawa. Narito nga po ang ilang naging komento ng ating mga subscribers. Sabi dito, ganda talaga ng love story nila. Promise Adelia di Magin, magandang gabi. Noon pa may attraction si Pao kay Kim, sa college pa lang siya. Na-starstruck siya noon na na-meet nung nag-meet sila sa Star Magic Ball. O di ba nakakatawa? Talagang patunay na first love never dies. Kung first love nga. Pero parang greatest love matuturing. Kasi iba hindi naglaho kahit nagkaroon na po ng kapartner na iba si Paolo, hindi naglaho yung pagtingin niya, paghanga niya at kagustuhan niyang makatrabaho si Kim Chiu. May tatlong video akong napanood guys na 3 beses siyang tinanong or 3 video na tinatanong siya about sa gusto niya makatrabaho. Kim Chiu talaga, puro Kim Chiu talaga. Samantala mula naman po sa komento ni Miss Eva Natalia Gamilia, magandang gabi sa inyo and shout out. Ang ganda ng story ng Kim Pao. Unique. Pag pinalabas sa sinehan na siguradong blockbuster, sana gawing movie ang story nila pag kinasal na sila. So, ayun. Yun yung mga komento nila. Gusto talaga nilang ikuwento sa buong mundo yung love story. Ipakwento pala. Pero yun nga, ay depende pa rin kay Kim and Paolo.
kung papayag sila na iaano po ng writers, gagawing kwento yung kanilang love story. Pero, pwede rin naman wag ipaalam na Kimpaw story yan, Kimpaw love story. Gawin na lang inspired sa Kimpaw love story. Para naman na matuloy lang. Kasi sobrang sarap i-share. Kagaya ng binasa natin, malawatpad talaga. Ang galing nung nagsulat nun na, promise. Hanggang ngayon nasa utak ko pa rin. Ang ganda. Sa Mandala, meron naman pong nagsasabi na parang ang tahimik po ng movie ng Kim Pao. Parang dapat daw simulan na ang promotion. Parang ngayon pa lang alam na ng buong bansa na may paparating na movie ang Kim Pao. Hindi lang po ang mga fans. Dapat gumawa ng aksyon sila para umingay na meron din gagawing movie ang Kim Pao kasi parang Kim Pao lang daw po ang tahimik napakatahimik na ginagawang movie. So, dapat paingayin daw po ito para maging aware ang lahat na may movie pong paparating ang Kim Pao. Para ngayon pa lang, alam na ng lahat, 'di ba? So, makakatulong iyon para mas lalong maging mabenta sa casual viewers ang movie ng Kim Pao, hindi lang yung mga fans ang maging excited. So, ano yung hakbang na po pwedeng gawin ng Kim Pao? Sabi dito, ang Kim Pao yata ang pinakatahimik na may upcoming movie. Sana minsan mag-fan service din sila. Mas sobra pa sila sa disappear. Sana start na nilang mag-promo same sa Josh Lia or kahit teaser same sa Kat din para alam ng CVS hindi lang fans. Kayo guys, are you agree dito? Minsan nasa strategy lang din yan, ano? Kayo ba guys, nakukulangan rin po ba kayo sa strategy para po maging mabenta ang movie? Sa mga fans, panigurado, paldo. Paldo na po ang Kim Pao. Sa mga casual viewers daw, mga netizens, sana may mahook din daw po kasi na iba. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ang tungkol sa ganap ni Kim Chiu kanina sa Showtime. So, apakaganda, apaka-pretty as always ni Kimi. Tingnan nyo ha, apakaganda in her yellow dress. Anyway, tuwan-tuwa at gising na gising, alive na naman po ang mga Kim Pao fans sa sobrang kilig dahil si Kim Chiu ay may pag-amin na ginawa sa Showtime. So, ano kaya yung pag-amin na yon? Grabe, simula pa lang daw po kasi bunot na agad. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo kanina sa intro pa lang natin, saan po ba nahuhuli ang isda? Hindi po ba sa sarili nilang mga bibig? And si Kimi nadulas parang mukhang or sinasadya na niyang aminin sa lahat. And tayong mga fans, mapapansin agad yan. Yung mga marites, panigurado pansin agad yun eh. And I hope na intentional na pinapaalam ni Kim Chiu na taken na siya. Yes, guys, taken, hindi na siya single. Kasi kanina, doon po sa sinabi na single, madlang people ni Teddy. Aba, ang Kim Chiu ay napagtripan and tinuro si Kimi sa single. At nagpahuli naman itong si Kim Chiu kasi sabi niya, madlang people, madlang people. So, ibig sabihin, yung madlang people ang single, hindi siya. So, saan nga nahuhuli ang isda? Sariling bibig. So, taken na siya, kaya hindi siya kasama doon sa mga single. Madlang people lang ang single. So, kayo guys, anong palagay nyo? Nadulas? Or intentionally pinapalam ni Kimi na taken na siya? For me, talagang sinadya ito ni Kim Chiu. Ipaalam na siya, taken na, hindi po siya single. Kasi, pinagdiinan niya na madlang people, sila yung single. And si Kim Chiu, hindi nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, hindi talaga siya belong doon. O, diba? Dalawa na tayong nakangiti ngayon dahil sa ginawang itong pag-amin ni Kim Chiu. Diretsahan eh. Tumatapang na talaga si Kim Chiu. Talagang, hindi sila secret. Private lang. Magkaiba yun. Pag private, ayaw lang nilang papasukin yung mga tao sa buhay nila. Ayaw nila magpinost sa social media, etc. Ganito, ganyan. And ang secret as in, hindi aamin. Todo tangge at tinatago talaga.
Anyway, napanood niyo na po ba yung video na yon? Ako ngayon pa lang, i-review niyo na yung video na yon. Nagkalat na po yan sa Facebook ngayon. So, yun lang po guys sa ating update sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.